Hey, what's up? Welcome back din sa ating channel. It's Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik ulit mga tol at para na naman sa isang bagong reaction video at ngayon ay pag-uusapan natin ang mga balitang ating nakalap mga tol, no? Breaking news ito mga tol, isang FA-50 jet fighter ng Philippine Air Force na nagsasagawa ng tactical operation mga tol, mga kababayan, ay nawawala po, no? Idineklarang nawawala po ito. At hindi pa po alam kung ano nangyari dito sa eroplano na to o sa fighter jet na to ng Philippine Air Force, okay? At ito nga po, no, doon po sa 200 nahuli ng mga Chinese, no, 13 po doon di umano'y pinaghahanap po sa iba't ibang kaso sa China, no. Ito pong 13 nahuli na to, meron daw pong mga kaso sa China at sila ay pinaghahanap po doon. At sinasabi nga na etong mga to, no, mga nagtatago po sa Pogo. Okay, so 200 na Chinese po ang nahuli. Okay, so yan ang ating alamin at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe kung bago ka pa lang dito sa ating channel. At kung kayo ay lagi pong nandiyan dyan, maraming salamat po. At shoutouts po sa inyo, maraming salamat sa inyong suporta. At kagaya po ng dati ay hinihingi ko po ang inyong like sa ibaba. Okay, so pa-click naman po ang like button dyan para sa ating video ngayon bilang suporta po ninyo. Maraming salamat sa inyo at syempre, don't forget to comment dyan sa ibaba ng inyong mga opinion. Alright? Okay, so ating alamin at pag-usapan mga tol, mga babayan, etong nawawala po na isang FA-50 fighter jet ng Philippine Air Force. Ano nga ba ang nangyari dito, no? Sa kalagitnaan po ng kanilang tactical operation, bigla raw pong naputol ang communication nila, no? At tactical night operations po ito. So ibig sabihin, gabi po naganap itong operation na to. Okay, so alamin natin ano nga ba ang nangyari dito. Bumagsak na nga ba to o nawala lang? Okay, o baka naligaw lang. Hindi pa natin alam yung buong detalye. Alamin natin sa balitang ito mga tol. An FA-50 fighter jet went missing during a tactical night operations. The aircraft lost communication with the rest of the flight involved in the mission minutes before reaching the target area. The other aircraft repeatedly attempted to establish contact with the missing aircraft until their return to Mactan, Cebu. The Philippine Air Force is conducting extensive and thorough search operations utilizing all available resources to locate the missing jet fighter aircraft. Our primary concern right now is the safe return of our aircrew. We are hopeful of locating them and the aircraft soon and ask you to join us in prayer during this critical time. Further details will be provided once they are available. Alright, so yan mga tol, no? Yan po yung pahayag ng Philippine Air Force mga tol. At magpasa hanggang ngayon nga po ay hindi pa alam kung ano nangyari doon po sa aeroplano na yon, no? Sa fighter jet na yon ng ating Philippine Air Force. At sana nga po, no, sinasabi maging maayos naman yung kanilang kalagayan at makabalik po sila na maayos, no, dun po sa kanilang airbase. At ipagdasal po natin, no, na maging maayos ang kalagayan ng mga piloto ng Philippine Air Force na yan. Kahit wag na siguro yung eroplano, no, syempre mas mahalaga pa rin at mas importante pa rin yung buhay ng tao. Alright, so ito alamin natin mga tol, no, ang mga nahuling Chinese, no, 200 po yan nahuli sa Pasay at 13 po dyan, no, hinahanap po, pinaghahanap po ng batas, no. Alamin natin ang balitang yan mga tol. Ito na. 13 pugante mula sa China ang kabilang sa higit 200 Chinese na nahuli ng Presidential Anti-Organized Crime Commission at lokal na pamahalaan ng Pasay sa isang raid noong nakaraang linggo. Ayon sa PAOK, karamihan sa mga nahuli ay sangkot sa illegal gambling at fraud sa China at ilan sa kanila ay nagpapalit ng pangalan upang maitago ang kanilang pagkatao sa ibang bansa. So ibig sabihin may mga kasabwat to dito mga tol, no, may kasabwat to dito kasi hindi naman nila magagawa yung mga yan na makapagpalit ng pangalan dito, identity, o makapasok dito sa ating bansa na walang proper documentation kung walang kasabwat yung mga yan. Okay, so dapat mahuli rin yung mga kasabwat na yan mga tol, no, dahil nga syempre
Sa hirap ng buhay, nagagawa ng iba yan na tumulong sa ganyan, no? Dahil malaki ang offer sa kanila. Pero hindi nila naiisip na napakalaki rin ng epekto niyan na sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Di ba? Maraming maapektuhan dyan. At the same time, no, yung security natin, yung national security. Di ba? Imagine ninyo may mga kaso yan sa ibang bansa, especially sa China. No, itong mga Chinese na to. At pinaghahanap yan doon. Okay? So mga pinaghahanap yan doon sa China, tapos nandirito sila nagkakalat ng lagim sa Pilipinas. 'Di ba? Magkikipag-ugnayan ng PAOK sa Bureau of Immigration upang alamin kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga puganting Dapat lang dayuhan. malaman, Lalo na oo. may posibilidad na gumagamit ng mga ito ng backdoor entry. Yung backdoor entry na yan, mga tol, matagal na pong issue yan. No, dito pa lang po kila Alice Guo, 'di ba? Paano sila nakalabas? 'Di ba? Backdoor din. 'Di ba? May mga kasabwat, may mga sinakyan sila, may mga kinausap sila, no? Dire-diretso lang yung kanilang transaksyon, walang kahirap-hirap nakalabas sa Pilipinas. 'Di ba? Yan po ay dahil sa pera. Magpasa hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino yung nagpalabas na yun at baka matabunan na lang yung kaso na yan. No, sayang naman yung oras at panahon, no, at pera ng taong bayan na ginamit sa pag-iimbestiga diyan, no, sa Senado, sa Kongreso. Dapat tuloy-tuloy yung investigasyon na malaman natin masabat at maubos, no, itong mga illegal na to na Chinese, no, na nandirito sa ating bansa. Imagine ninyo may mga kaso pala yan sa China, no, tas dito naghahasik ng lagim, 'di ba? At ito nga sabi rito, illegal na pogo sa Pilipinas. No, naging taguan ng mga dayuhang pugante, no? Patuloy na nakakahuli ng mga pugante ang mga otoridad sa mga sinasalakay na scam hub sa bansa. No, so sa pinakahuling raid daw po ng PAOK nitong ng mga nakaraang linggo ay 13 na pugante ang kanilang kumpirmadong nahuli. No, doon po sa kanilang mga nahuling 200 Chinese diyan po sa Pasay. Alamin natin ang balitang ito, mga tol. Naging taguan na ng mga dayuhang pugante ang mga illegal na pogo hub sa bansa. Diba? Ito ang napansin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa patuloy nilang operasyon sa mga pogo hub at scam hub sa bansa. So, sa tingin po namin, itong mga pogo hub, salang ginagawa na nilang taguan ng mga wanted persons. Sa pinakahuling raid ng mga otoridad kasama Dahil po yan sa ginawa nating paggagawang legal ng Pogo. No? Ginawa nyong legal yung Pogo. Ngayon, ang problema ang Pilipinas. Dumagsa yung mga puganting Chinese dito. Diba? Kasi kung hindi nyo naman ganyan na naging maluwag kayo sa Pogo, no, hindi naman makakapasok yung mga yan. Kung ang ginawa ninyo, yung Pogo na yan, no, mga Pilipino, yung binigyan nyo ng trabaho dyan, hindi imbis na yung mga Chinese, no, ang mga namahala dyan, mga Chinese yung mga nagtatrabaho dyan, imbis na Pilipino yung pinagtrabaho nyo dyan, nakatulong pa sa atin, hindi eh. Naging problema pa ng bayan. Imagine ninyo yun. ang LGU sa Pasay City noong isang linggo. Nasa 13 Chinese national ang natukoy na pugante o kriminal mula sa 209 na Chinese na nahuli. Karamihan sa kanila ay kaso ay illegal gambling at fraud sa China. Illegal gambling at fraud, o mga panloloko sa China. Diba? Tapos nandirito sila sa Pilipinas, dumadagsa dito, ganun karami. This is not the first time na nakakuha po tayo ng mga wanted persons dito sa One Wheels na to, nakakuha tayo ng 13. But in some other raids na ginawa po namin before, nakakakuha kami ng one time 11, then nasundan ng 9, So, ang then dami na pala nasundan ng talaga. 6. So halos lahat po ng ni-raid namin ng mga Pogo Hubs, meron pong nakukuha mga wanted persons. Oh. Sa tulong ng Law Enforcement Agency ng China, isa-isang sumailalim sa biometrics ang mga dayuhan para matukoy ang kanilang pagkakakilanlan. Karaniwan na kasi sa mga pugante ang pagpapalit ng pangalan kapag pumupunta sa Pilipinas para maitago ang kanilang tunay na pagkatao. Yung kumukuha sila ng mga Philippine-issued IDs. Normally, ang ginagamit nila yung mga assumed names. Yung hindi nila mga totoong pangalan. So that's why, pag nagkaroon ng biometrics from the embassy o yung
galing sa ibang bansa, minsan hindi nagmamatch. Ayon sa PAOK, ang na-verify pa lamang sa ngayon ay ang mga Chinese national. Bukod kasi sa mga Chinese, may nahuli ding iba't ibang lahi gaya ng Vietnamese, Korean, Indonesian, Malaysian, Burmese at Malagasy. Palaisipan naman sa PAOK kung paano nakakapasok sa Pilipinas ang mga pugante, Nako. kaya makikipag-ugnayan sila sa Bureau of Immigration tungkol dito. Ngunit hindi rin iniaalis ang posibilidad na nagbabackdoor ang mga ito para Posible yun. makapasok sa bansa. Posible yon na nagbabackdoor yung mga yan at may mga kasabwat yan. No? Hindi naman makakapasok dito kung walang kasabwat yung mga yan. Di ba? May mga binabayaran yan. So yun ang question talaga na minsan bothers us kung paano sila nakapasok dito. Kagaya ng sinasabi namin, pwedeng umalis yan sa bansa nila na walang clearance sa kanilang bansa, tapos pumasok din ng palihim dito sa bansa natin na without securing any documentation. Matatanda ang sinalakay ng mga otoridad kasama ang local government unit noong February 26 ang One Wheels condominium sa Pasay City kung saan nahuli ang 403 dayuhan. Grabe, no? Kabilang din sa mga nahuli ang dating torturer, bugaw at driver ng BIP sa Smart Web Technology sa Nasdaq sa Pasay City at Lucky South 99 sa Porac, Pampanga. Grabe. Sinasabing sangkot sa cryptocurrency scams, love scam at investment scams ang scam hub sa One Wheels Condominium. Ito ang pinakamalaking pogo na nahuli ng PAOK ngayong taon simula nang ipatupad ang pogo ban sa bansa. Na may nakasulat pa na pogo, na pagkor, no, doon sa mismong gate nila, no, sa entrance nila, entrance door. Ryan Lac- Yeah, diba? Grabe, ganun katindi etong mga Chinese na to, mga tol. Baka hindi pa natin alam, baka may mga spy pa dyan, no? Na nagpapanggap lang na trabahador sa Pogo pero mga Chinese spy pala, no? Hindi natin masasabi, malay nyo naman. Diba? Meron pala talaga mga Chinese spy dyan. Alright, so yan muli, maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na kasuporta dito sa ating channel. At kung ikaw ay bago pa lang, please don't forget to subscribe at pakilike ang ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong lahat at kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Peace. I'm out.